Ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihilala ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoong aming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang sakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kaluwalhatian ng langit, alang-alang kay Kristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po mga kapatid. Ngayon ay araw ng Martes, 16 na linggo ng karaniwang panahon. Ang magdiriwang ng ating misa ay ang ating Kura Paroko, Reverendo Padre Benituason. Sa akin ay tumutulong ang Diyos na Panginoon. Sa Kanya ko iuukol ang alay ko na hahantong sa kalang niyang nagtatanggol. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Muling natitipon tayo sa ngalan ng ating patron na si San Antonio. Muli tayo magpasalamat sa Diyos sa mga biyaya na tinanggap natin sa pamamagitan niya. At humingi rin tayo ng mga biyayang kailangan natin, lalong-lalo na ang kagamutan, katugunan sa pandemyang dinaranas natin. Tayo tumahimik sandali at pagsisihan ang ating mga kasalanan bilang paghahanda sa ating pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama naming makapangyarihan, ibinigay sa iyong sambayanan si San Antonio bilang mahusay na tagapangaral at tagapanalangin para sa mga pangangailangan. Sa pagtulong niyang masundan namin ang ulirang pamumuhay, madamanawa namin ang iyong saklolo sa kagipitan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng Basan at Galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan, tulad nung ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip ay pinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin. Lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagi sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang mali na pag-ibig sa angkan ni Abraham, gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa ng unang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ikaw, O Poon, naging mapagbigay sa iyong bayan. Pinasagana mo at muling pinaunlad ang bansang Israel. Yaong kasamaan ng mga anak mo'y nilimot mong tunay. Pinatawad sila sa nagawa nilang mga kasalanan. Ang taglay mong puot sa ginawa nila'y iyon ang inalis. Tinalikdan mo na at iyong nilimot ang matinding galit. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Kaya naman, Poon, ibalik mo sana ang iyong paglingap. Ang pagkamuhi mong aming nadaramay, limutin ang ganap. Ang pagkagalit mo at Poon sa amin, wala na bang hanggan? Di na ba lulubag, di na matatapos ang galit mong iyan? Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay pupurihin ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Poon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Alleluia, Alleluia. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral. Ama't ako'y mananahan. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, samantalang nagsasalita pa si Jesus, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at ibig kayong makausap." Ngunit sinabi ni Jesus, "Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat
ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ay siya kong ina at mga kapatid. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maraming gustong makausap, makalapit, no? At makadaupang palad ang ating Panginoong Kristo nung kanyang panahon. Dahil marami siyang ginagawang kababalaghan at ang kanyang mga sinasabi rin ay nakakaakit at nakakaantig, no, ng puso. Kaya't maraming gustong lumapit sa kanya. Masyado siyang abala, no, sa mga tao. Kung kaya't yung kanyang mga kaanak, no, pati yung kanyang ina, ay nahihirapan siyang makausap. At dumating nga sa pagkakataong ito sa ating Ebanghelyo, ay nagsisikap na siya ay makausap ng kanyang ina at mga itinuturing na kapatid. Subalit, ang Panginoon sa bawat pagkakataon ay kinukuha niya yon para mangaral. At dito, sinabi niya kung sino ang itinuturing niyang tunay na ina at tunay na kapatid. Ibig sabihin, sino yung merong tunay na kaugnayan sa kanya. At ang sagot niya ay madang huli, ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid. So what defines our relationship with God? Hindi lang yung blood relation, hindi lang yung dahil magkadugo nga sa ating pang-araw-araw na buhay. Maybe, as they say in English, blood is thicker than water, but soul is more important to God. Kaya ang tinuturing ng Panginoon na nagsisilbing kaugnayan natin sa Kanya ay ang kalagayan ng ating kaluluwa. At yon ay nakasalalay sa ating pagsunod, pagtugon sa Kanyang kalooban. Sa mga ibang salita o sa madaling salita, ito yung pagsasabuhay ng ating pananampalataya. Na ang pananampalataya ay hindi lang tinanggap, ito rin ay may pananagutan. Na mapalad tayo, nananampalataya tayo. Pero dapat natin itong gawing tunay sa ating buhay, which is the usual lesson of life, di ba? Yan ang aral ng buhay. Paano natin gagawing tunay ang ating mga pinaniniwalaan. At buhay na buhay yan sa ating pagturing sa sakramento. Yan man ay binyag, kumpil, kumpisal, kasal, yung ating anointing ng may sakit o pagpapari. Masarap na tayo'y nakatanggap ng mga sakramento. Pero yung mga sakramentong ito ay hindi parang magic, no? Na gagawin tayong banal dahil lamang tayo tumanggap ng sakramento. Nagpapabanal. Binibigyan tayo ng grasya para tayo maging banal. Pero kailangan natin yung gamitin. Kailangan nating isabuhay ang sakramentong yan. Kumaga kahit nabuhusan ka ng holy water, di ba? Kung ang ugali mo naman ay hindi mo babaguhin, walang bale yung banal na tubig. So kahit na lahat ng sakramento, o maraming beses kang tumatanggap ng sakramento, kung hindi naman yan isinasabuhay, hindi rin tayo magiging banal. So sa binyag, pinapaalala sa atin na tayo ay maging kapatid ni Kristo, no? Tayo ay kapamilya ng Diyos, tayo ay sumusunod sa Diyos. So by baptism, we profess our faith. Sa kasal, ganun din. No? Na ang dalawang tao ay sumusunod sa kalooban ng Diyos na magsasama at tapat sa isa't isa. Sa kumpisal, binibigyan tayo ng grasya para maging mapagpakumbaba at malakas laban sa kasalanan. Pero gamitin natin nang sa gayon hindi tayo
magkasala at hindi matukso. So, doon sinusukat ng Panginoon yung ating pagiging kapatid o kaugnayan niya. Ang kaugnayan natin sa Kanya ay nasusukat sa ating pagtalima sa Kanyang kalooban. Kaya taglay ang matatag na pananalig sa makaamang awa ng Diyos at sa panalangin ni San Antonio, manalangin tayo. Ama, itinalago mo ang aming mga tahanan sa iyo. Isugo ang espiritu ng iyong anak sa kanila upang ang aming mga mag-anak ay magkaisa sa iyong pag-ibig. Isinasamo namin ito sa iyo ng buong tiwala. Yayamang ito ay ginagawa sa pamamagitan ng panalangin ng aming patron, si San Antonio de Padua. Para sa Santo Papa Francisco, sa aming tagapangasiwa Broderick, para sa mga obispo at mga pari, at sa lahat ng pamayanang Kristiyano, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa panalangin ni San Antonio, dinggin ang aming pagsamo. Para sa mga pinuno ng bayan, upang lagi nilang maunawaan ang kahalagahan ng buhay mag-anak, na dito nakasalalay ang kinabukasan ng bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa panalangin ni San Antonio, dinggin ang aming pagsamo. Para sa ating pamayanan, upang pangalagaan at ingatan ang mga aral at simulaing Kristiyano ng mag-anak bilang dakilang pamana ng ating lahi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa panalangin ni San Antonio, dinggin ang aming pagsamo. Sa katahimikan, ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Pinasasalamatan ka namin, Ama, na iyong pinagiging banal ang mga tao sa pamamagitan ng mga mag-anak. Loobin mo na sa aming mag-anak ay matuto kaming tularan ang dakilang mag-anak na ikaw ang Ama ng Jesucristong anak mo na Panginoon namin. Amen. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurenya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ngayong si San Antonio ay ginugunita, ay kalugdan mo nawa at bilang tugon sa kanyang itinurong kaalaman, ikaw ngayon ay aming pinupuri at pinasasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Nasa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihan ay lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami ay makatulad. Ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol, ni San Jose na kanyang esposo at ng lahat ng mga banal tulad ni San Antonio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ngayon ay ginugunita, buong mahalagang lubha, sumasambay sa sagana sa pagkain niyang handa na magsasabing siya ay dakila. Kumunyong espiritual, aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay, at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito ay makapasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili sa iyo. Huwag hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa bumubuhay na pagkaing si Kristo, ay paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa paggunita namin kay San Antonio, kami ay matuto ng maasahang katotohanan mo at sa pag-ibig ay magampanan namin ito sa pamamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po tayo para sa Orasyo Imperata laban sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilikap sa may sakit upang ang kanilang paggalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami sa iyong ihintuna ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Maria, mapag-ampo ng mga Kristiyano, panalangin mo kami. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Antonio ng Padua. Ngayon po ay babasbasan at susunugin ang Dear St. Anthony Letters. Magsitayo po tayong lahat. Ama naming mapagmahal, ikaw ang nakakaalam ng aming buhay at pangangailangan. Pakinggan mo ang mga kahilingan ng aming puso sa paraang makabubuti sa amin. Ang usok nawa ng pag-aalay na ito ay makarating sa iyo bilang mahalimuyak na hain katulad ng mga alay ni Abel at ni Abraham. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni San Antonio de Padua na aming pintakasi, maging liwanag nawa kami ng aming mga kapatid, lalo na yaong mga nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Ngayon po ay gagawin natin ang pagbabasbas sa ikatlong Martes ng buwan. Inaanyayahan pong itaas po natin ang ating mga religious articles na siyang babasbasan po ngayong araw na ito. Ama naming mapagmahal, ikaw ang pinagmumula ng lahat ng kabanalan. Biniyayaan mo ang aming patron na si San Antonio ng kabanalang mahalin ka ng higit sa lahat. Lingapin mo ang iyong bayang natitipon sa iyong harapan. Basbasan mo sila at pabanalin. Patatagin mo ang kanilang pananampalataya, panatilihin mo ang kanilang pag-asa, at papagyamanin mo sila sa pag-ibig. Basbasan mo rin ang kanilang daladalang mga dasalang aklat, imahen, bulaklak, medalya at iba pang mga bagay
kaugnay ng aming pamimintuho kay San Antonio. Sa pamamagitan ng mga ito, patuloy mo nawa silang tawagin sa buhay na banal at patuloy na papagalabin sa kanilang mga puso ang pagmamahal sa iyo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni San Antonio de Padua, masagot nawa ang mga kahilingan ng kanilang puso sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon. At sumayo rin. Malaking kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kanta tayo. Saint Anthony, thou blessed Son of Heaven, made saints for all your work. The salt that purifies the grain of leaven, light that shone on earth, be thou for us a lamp forever burning, a light that shone upon. Be thou for us a patron, guardian angel, a source of life divine. We proclaim you in heaven, we beseech you on earth, that the glory you attained be our crown, be our gain, and will witness the wonder of a new world in Christ, heaven's sweetness for tasting, while on earth you pass by. Saint Anthony, thou blessed Son of Heaven, made saint for all your work, a salt that purifies the grain of leaven, a light that shone on earth. Be thou for us a lamp forever burning, a light that shows the path. Be thou for us a patron, guardian angel, a source of life divine. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo
ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.